Tinanong ni Zerotuo si Eugene tungkol sa palagay niya dito, ngunit nanatili si Eugene na tahimik, na nagpapakita ng kanyang pag-atubili o kawalan ng interes sa pagpapahayag ng kanyang mga saloobin. Bagamat mahalaga ang kanyang posisyon, malinaw rin na sinabi ni Zerotuo na hindi talaga mahalaga ang opinyon ni Eugene sa kanilang mga desisyon, tinatanong lamang niya ang mga iniisip nito bilang konfirmasyon. Subalit patuloy na nanahimik lang si Eugene, na nagtulak kay Zerotuo na ipahayag na parang alam na niya ang hindi binibigkas na pananaw ni Eugene. Nagiging mas seryoso ang usapan nang mahigpit na binalaan ni Zerotuo si Eugene na huwag niyang susubukang iligtas si Alice, at agad umalis. Lipat ang eksena mula sa mga miyembro ng grupong The Numbers. Tinatanong ni 05 kung talaga bang kailangan nilang isagawa ang misyon. Ipinapahayag ang kanyang pag-aalala dahil sa nakaraang tulong na ibinigay ni Alice kay 01. Agad naman na tumutol si 04 sa pag-aalalang ito. Binibigyang diin na si Eugene ay hindi na bahagi ng kanilang grupo. Sinasabi niya na natapos na ang kanilang obligasyon sa kanya mula nang umalis siya sa grupo, at tinatanong kung hanggang kailan sila dapat mag-alala para sa kanyang kalagayan. At katahimikan ang naiwan kay 05, sa sagot ni 04 na ito. Tumindi ang diskusyon ng ipahayag ni 04 at matigas na iminungkahi na ang sinumang tutol sa misyon ay dapat nang umalis. Subalit, tinangka naman ni 06 na tanungin kay 02 ang tungkol sa opinyon ni 01. Ngunit tinanggihan lang ito ni 02 na nagsabing hindi mahalaga ang opinyon ni 01 sa proseso ng paggawa ng desisyon na ito. Nagdulot ito ng tensyon, tulad ng ipinakita sa buntong hininga ni 04 at sa pagtahimik ni 02 matapos hulaan ni 06 na hindi sasang-ayon si 01 sa misyon. At sa pagkakataon na ito, nagtaas ng mahalagang punto si 016, ipinahihiwatig niya na bagamat may mga malaking insentibong pinansyal, tinatanong niya ang etikal na implikasyon, na kung kailangan ba talaga nilang i-entertain ang request ng Forrest. Ipinahayag ni 016 ang kanyang pagkadismaya, tinatanong kung bakit kailangan nilang gawin ang request ng Forrest, na tila kalaban kaysa kakampi. At ang pahayag na ito ay nagpatahimik sa lahat habang pinagminilayan nila ang sinabi ni 016. Samantala si 04, na may biglang realisasyon, ay nagpahayag ng kanyang galit sa pagsunod sa mga kahilingan ng Forrest, na nagpapakita ng kanilang kolektibong pagtutol. Matindi ang pagsang-ayon ni 08, sinasabing kahit pa 10 beses ang alok na halaga ng Forrest, hindi pa rin nila ito dapat tanggapin. Dagdag pa ni 018 sa lumalaking hindi pagkakasundo sa pamamagitan ng rhetorical na tanong kung ano ang tingin sa kanila ng Forrest, na nagpapahiwatig ng pakiramdam na mababa ang tingin sa kanila o ginagamit lang sila ng mga ito. At ang palitan ng mga hinaing na ito ay nagdulot ng kapansin-pansing reaksyon mula kay 05, lalo na sa biglang pagbabago ng isip ni 04. Ipinahiwatig naman ni 06 na sa pananaw ng Forrest, hindi kanais-nais ang kanilang grupo, at maaring mas gusto pa ng Forrest na mapahamak sila habang tinatrabaho nila si Alice. Agad naman sumang-ayon si 018 na may katuturan ang sinabi ni 06. Bigla namang nagalit si 04, inaakusahan ang Forrest na sinusubukan silang bitagin. Sumunod, agad naman nagsalita si 02 na binubuod ang pinagkasunduan ng grupo na hindi nila tatanggapin ang kahilingan mula sa Forrest, na nagdulot ng katahimikan at pagsang-ayon mula sa lahat. Muling napangisi si 06, nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya sa sitwasyon, at binanggit na kung tutol din si 01 sa pagtanggap ng request, hindi din dapat nila ito tatanggapin. Lipat ang eksena sa kampo ng Forrest, at iniulat ng isang sundalo sa leader na nawalan sila ng 2 pang outpost. Binibigyang diin na hindi alam ni Alice ang lugar na ito at mataas ang panganib na makompromiso pa ang iba pang lihim na base nila sa hinaharap. Binanggit din ng sundalo na lumalaki ang kanilang mga damage. Samantala tinanong naman ng leader ang mga assassin. Nilinaw ng sundalo na bagamat maraming bounty hunter ang namotivate sa una, lumalabas na sila pala ay natalo din ni Alice. Dagdag pa rito, ang grupo ng Numbers ay tumanggi rin sa request. Na nagkomento ang leader sa sitwasyon, sinasabing talagang hindi basta-basta mapapakilos ang mga taong iyon. Samantala tinanong naman ng leader ang tungkol sa grupo ng Hound, at sinabi ng sundalo na nakipag-ugnayan sila kahapon at darating ang The Hound sa loob ng ilang araw. At habang pinag-iisipan ang kanilang estratehiya, nabanggit ng leader na naghanda lamang sila para sa posibilidad na traidurin sila ng mga tao nila sa Forrest sa pamamagitan ng pagkuha ng mga assassin na nakatalaga lamang sa paghawak sa mga traidor.
Binanggit din niya na hindi alam ng mga ito na ang lalaking ito ang nagturo sa kanilang lahat ng nalalaman nila. Pagkatapos, inutusan ng leader ang sundalo na hayaang ipaalam kay Alice ang tungkol sa kanilang kahilingan sa grupo ng numbers. Iminungkahi niyang umakto sila na parang tinanggap nila ang kahilingan, na nagpapahiwatig ng isang taktikal na manyobra para malinlang o manipulahin ang sitwasyon para sa kanilang bentaha. Lipat ang eksena, matapos mamili ng groceries sila 02 at ang kanyang grupo, nagtanong si 018 kung ano ang dapat niyang lutuin para sa hapunan. Biglang nagmungkahi si 04 na magluto ng manok, na nagdulot ng pagkalito kay 018 dahil hindi naman sila bumili ng manok at ito ay ikinalungkot ni 04. Samantala, biglaang nagbago ang sitwasyon nang may pumutok na baril mula sa labas na agad nagtago ang lahat. Nagtataka si 018 dahil tinamaan ang bintana kahit natatakpan ito ng blackout curtains. Hinala niya na maaaring naglagay ang kanilang mga kalaban ng mga kamera sa loob para matunton sila. At biglang may boses mula sa labas na nagbigay ng babala na ikinagulat ng lahat sa loob at nakilala nila ito bilang si Alice. At makikita si Alice sa labas at sinabi niya sa grupo na bitawan na ang kahilingan mula sa forest. At tinanong naman ni 02 si Alice kung bakit siya nakikialam sa kanila. Paliwanag ni Alice, ayaw din niyang lumaban sa kanila dahil dati nilang nailigtas ang kanyang kapatid. Subalit, galit naman at sumigaw si 04 kay Alice, ipinaalala sa kanya na nailigtas nila siya noon at tinanggihan pa ang kahilingan ng forest, ngunit inaatake pa rin sila nito ngayon at agad itong nagdulot ng kalituhan kay Alice, na nagtanong kung ano ang ibig sabihin niya. Sa kanyang galit, idineklara ni 04 na dahil sa sobrang inis, ay tatanggapin na lang niya ang kahilingan ng forest, na pinapakita ang kanyang frustrasyon at pagnanais na kontrolin ang sitwasyon. Sumigaw rin ito kay 018 na agad kontakin ang forest at sabihin sa kanila na tatanggapin nila ang kahilingan. Nagulat si Alice at agad na pagtanto at agad din humingi siya ng paumanhin at tinanong kung mali ba ang pagkaunawa nila sa kanyang intensyon na magbigay lamang ng babala. Seryosong sinagot ito ni 02 na hindi rin siya sigurado sa tunay na intensyon ni Alice na nagdaragdag sa tensyon. At bilang pagtatangkang makipagayos, nag-alok na lamang si Alice ng paumanhin at iminungkahing bibili na lang siya ng inumin bilang tanda ng mabuting hangarin. Simula ang eksena, sa isang silid ng ospital, tinanong niya kung ayos lang ba ang pakiramdam ng kanyang kapatid at kung nasasanay na siya sa pagiging nasa ospital. Ngumiti ang kanyang kapatid bilang tugon, sinasabing hanggat hindi lumalala ang kanyang kondisyon, itinuturing niyang maswerte ang kanyang sarili. Binanggit niya kung gaano siya kasaya tuwing nakikita si Alice paminsan-minsan, na nagdulot ng ngiti sa mukha ni Alice. Subalit, nagbago ang takbo ng usapan nang biglang magtanong ang kanyang kapatid kung naayos na ba ni Alice ang bagay na pinuntahan niya kamakailan. Nagulat si Alice sa tanong na ito, at bigla niyang naalala ang mga pangyayari na may kaugnayan sa sitwasyong iyon. Bumalik sa nakaraan, kung saan si Alice ay humarap na sa grupo ng The Numbers. Sinimulan niya sa paghingi ng paumanhin, inaamin na may pagkakamali sa kanyang panig. Ngunit ang kanyang paumanhin ay sinalubong ng pagbabanta ni 04, na agresibong nagbanta na babarilin siya, at mapangutyang ginaya ang ginawa ni Alice, at magdadahilan din siya tulad nito. Si Alice, na nakayuko ang mukha, ay nagpaliwanag tungkol sa kanyang mga naunang aksyon. Inakala niya na ang grupo ay tumanggap ng isang trabaho mula sa forest na patayin siya, at ang kanyang intensyon ay hindi upang simulan ang isang laban kundi para bigyan lang sila ng babala, at umaasang mahihikayat niya silang huwag tanggapin ito, anya, ay upang maiwasan ang anumang hidwaan sa pagitan nila. Nilinaw ni 018 na tinanggihan nila ang request ng forest mula pa sa simula. Inihayag niya na sa pananaw ng forest, mas mainam kung sila ay magkakasakitan habang sinusubukan nilang patayin si Alice, na nagpapahiwatig ng mas malalim na antas ng manipulasyon at panlabas na presyon na nakakaapekto sa dinamika ng harapan. Subalit, galit na sinabihan muli ni 04 tanggapin na lang ang request at patayin na lang itong si Alice. Ramdam ang tensyon at biglang tumahimik ang paligid, biglang nagsalita si 02 na nag-utos kay Alice na kung naiintindihan niya, dapat na siyang umalis. Bumalik sa kasalukuyan sa ospital, napansin ng kapatid ni Alice ang kanyang pagkabahala at nagtanong kung may nangyari ba. Nagulat si Alice sa tanong na nagtulak sa kanyang kapatid na titigan siya ng mataman.
Matapos ang sandaling katahimikan, sinubukan ni Alice na pawiin ang kanyang mga alalahanin sa pamamagitan ng pagsasabing walang nangyari. Gayunpaman, ang kanyang kapatid, na nakakaramdam ng pagbabago sa kanyang asal, ay nagpahayag ng kanyang mga obserbasyon na sinasabing iba siya sa karaniwan nitong nagdaang araw. Samantala, lipat ang eksena kay Eugene, kausap si 05 sa telepono, kinukumpirma ni Eugene kung inatake ba talaga sila ni Alice, at nilinaw ni 05 na sinabi ni Alice na binalaan lang niya sila. Dagdag pa niya na si 04 ay nagpupumilit na sundin na lang ang utos ng Forrest na patayin si Alice dahil sa galit, ngunit napigilan din ito. Pinapayuhan niya si Eugene na huwag masyadong mag-alala, dahil bago pa man ang insidenteng ito, nagpasya na silang hindi tumanggap ng anumang gawain mula sa Forrest. Nabigla si Eugene at naalala ang mahigpit na babala ni 02 na nagsabing huwag niyang isipin na iligtas si Alice. Idinagdag pa ni 05 na bagaman maraming dahilan ang ginawa, ang totoo ay ayaw nilang tanggapin talaga ang gawain na patayin si Alice. Pagkatapos, nagmungkahi na magkita sila muli sa susunod, lalo na dahil nagustuhan ni 04 ang manok na kinain nila noong huli at patuloy itong nagrereklamo na gusto niyang kumain ulit nito. Pumayag si Eugene at ngumiti habang tinatapos ang tawag. Pagkatapos, lumabas si Eugene sa kanyang kwarto at nakita niya si Dayon na bumati sa kanya ng tamang-tama sa oras at inalok siya ng prutas. Tinanggap ni Eugene ang alok. At sa kanilang pag-uusap, napansin ni Dayon ang kakaibang aura ni Eugene at pabirong nagtanong kung may nobya na ba siya, dahil napansin niyang masaya si Eugene tuwing lumalabas ng kanyang kwarto. Nagbiro si Dayon, nagtataka kung ang kasiyahan ni Eugene ay dahil ba sa pakikipag-usap niya sa isang babae. Napansin din ng lolo ni Eugene ang mas masayang kilos ni Eugene kapag lumalabas siya ng kanyang kwarto, na nagpapatahimik at nagpapangiti kay Eugene bilang pagkilala sa kanilang mga obserbasyon. At ang tagpo ay lumipat sa isang hindi kilalang lugar, at may nakikitang patay na mga katawan, at isang lalaki ang iniinteroga ng isang hindi kilalang tao. Sinasabi ng lalaking iniinteroga na nagbenta lang sila ng mga armas kay Alice, at wala silang alam sa kinaroroonan niya ngayon. Iginiit niya na ang kanilang pakikisangkot ay limitado lamang sa pagbebenta ng armas at kamakailan lang niya nalaman ang problema ni Alice sa Forrest. Pagkatapos, isa pang lalaki na nag-uulat sa kanilang boss. Kinumpirma niya na nasiguro na ang lahat ng datos na ma-secured. Inutusan naman ng boss na umalis na sila at agad niyang binaril ang natitirang lalaki na kanilang iniinteroga. Agad naman na tumawag ang boss sa isang tao para mag-ulat ng sitwasyon. Ipinapaalam niya sa pinuno ng Forrest na nasa kabilang linya ng telepono na wala silang nakuhang kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa kasalukuyang lokasyon. Dahil sa kamakailang impormasyon tungkol sa mga galaw ni Alice, plano ng boss na suriin ang bawat posibleng ruta na maaaring tinahak niya para makaiwas sa pagkahuli. Nagpahayag ng pag-aalala ang pinuno ng Forrest tungkol sa kanilang kakayahang mahanap si Alice, tinatanong kung magagawa ba nila itong hanapin. Pinakalma siya ng boss na huwag masyadong mag-alala. Ipinaliwanag niya na magkakaroon ng limitadong opsyon si Alice sa pagtatago, lalo na dahil may sakit ang kanyang kapatid. Imunungkahin niyang ituon ang kanilang paghahanap sa mga posibleng lugar kung saan maaaring magtago si Alice, at sa mga kalapit na ospital, na tiwala siyang magdadala sa kanila sa kanya sa huli. Tinanong ng pinuno ng Forrest kung kaya ba nilang i-handle si Alice, na kilala bilang pinakamahusay sa kanilang grupo na Forrest. Ngumiti ang boss at may kumpiyansang sinabi na siya ang nagturo kay Alice ng lahat ng kanyang nalalaman mula sa kung paano magtago, sa kanyang pagkain, at paglakad, na nagpapahiwatig ng kanyang malalim na kaalaman sa mga taktika ni Alice. Lipat ang eksena sa pasilidad ng pagsasanay ng SW kung saan katatapos lang ng kanilang pagsasanay. Inanyayahan si Eugene ng isa niyang kasamahan na lumabas para kumain ng hapunan. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Eugene, binanggit na naghihintay ang kanyang pamilya sa bahay. Komento ng kanyang kasamahan na si Eugene ay family-oriented talaga, at popular, at pabirong hinimok siya na madaliin ang pagiging matanda para makasama na nila siyang uminom balang araw. Tumugon si Eugene ng ngiti na pinapahalagahan ang magiliw na biruan. Samantala, ang eksena ay lumipat kay Eugene na naglalakad sa kalye. Habang siya ay naglalakad, may napansin siyang isang lalaki, at makikitang ito ay ang pinuno ng mga asasin. Habang minamasdan ang gusali ng SW, iniisip niya na kamakailan ay nagtangka si Alice na pasukin ang pasilidad ng SW at subukang patayin ang chairman nito.
isa sa misyon ng Forrest. Ngunit, nabigo ang misyon at nang sinisi ng Forrest si Alice, ang mga tangkang kontrolin ito ay nabigo sila. Binanggit pa ng pinuno na sa kabila ng mga babala tungkol sa mga panganib ng paggamit kay Alice, ang isang taong nagngangalang Jackal, na hinihimok ng inggit kay Alice, ay nakialam sa kanyang mga gawain at sinira ang mga ito, na ginamit naman ng Forrest bilang dahilan para subukang patayin si Alice, ngunit ito rin ay nabigo. Iniisip ng pinuno na maaaring ituring ang pasilidad ng SW bilang isang simula ng mga komplikadong pangyayaring ito at magbigay ng magandang lead sa kanila. At habang ibinubunyag ito, makikitang nakadama naman si Eugene ng kung ano sa taong napansin niya. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.